Hi guys! Sobrang busy ng week namin ngayon. Aral na kasi si Baby Adam ng tuloy-tuloy. Ang hirap nga niya gisingin sa umaga eh. Pahirapan talaga. Ayan o. Diba? Kahit anong gawin ko. Kasi baby pa rin naman kasi talaga. Kaya hindi ko na rin masyadong pinipilit. Pero once na talagang kailangan na namin umalis, doon ko na lang siya tinatayo. Kami nga palang nagtatanong sa akin, bakit daw sila lagi yung finiflex ko? Ewan ko ba? Sa ngayon kasi, sa totoo lang, sa kanila lang talaga umiikot yung mundo ko, sa kanilang magdaddy. And so ayun na nga, sasagutin ko yung mga nagtatanong, bakit nga ba sila lang yung madalas kong finiflex? So parang feeling ko kasi sobrang swerte ko na dito sa mag-ama ko eh. Dumating si Baby Adam sa amin nung panahong hindi na namin siya in-expect. Dati kasi, nung bago-bago pa lang kaming daddy, parang every month talaga nag-check ako kung positive na ba ako o hindi. Tapos parang every month din, madi-disappoint ka. May mga time pa nga na umiiyak ako kapag nagkakaroon ako kasi parang feeling ko hindi na ako bibigyan talaga ng baby. Bale, nung bago mag-start yung pandemic, ito na yung time na talagang tinanggap na lang namin na hindi na kami magkaka-baby. Sabi na lang sa akin ni daddy, magta-travel na lang daw kami. Ganun na lang yung gagawin namin para hindi na kami malungkot. So parang ako, may bago na namang idea. Sabi ko, kahit malungkot para sa akin, tinanggap ko na lang. Pero syempre, andun pa rin yung prayer ko na gusto ko talaga magka-baby kami. Kasi nag-iisa ring lalaki si daddy. So parang gusto ko magkaroon din siya ng anak na lalaki para may magtutuloy pa rin ang apelyido niya. Bali, binigay ko na lang lahat kay Lord yung prayer ko. Tapos sabi ko, hindi na ako pwedeng malungkot. Parang move forward na lang ako, mag-work, ganyan. Tapos mga ilang buwan lang, bigla nga siyang nag-pandemic. At first, nalungkot ako ng pandemic kasi wala na akong ibang gagawin, nasa bahay lang ako. Pero si daddy may work pa rin nun. Online graphic artist kasi siya. Ako, luto-luto lang, laba, or minsan pahiga-higa lang, pa cellphone. Pero nasad ako kasi, yun nga, dahil sanay ako ng may ginagawa, medyo was nakakalungkot pag hindi ka na kumikilos. Hindi rin kami pwedeng lumabas kasi natatakot si daddy na baka mahawa namin si papa kung sakaling labas kami ng labas. So kami, dahil malakas pa naman yung katawan namin, walang problema kung sakaling magkaroon kami ng COVID. Pero ang iniisip kasi namin is may bata kami sa bahay, which is si Clyde na pamangkin niya at saka si Papa. So si Papa kasi syempre senior citizen na, mabilis nang mahawahan ng sakit. So yun talaga yung main reason kung bakit hindi kami nagtinda. As in totally, hindi kami lumalabas ng bahay, nasa bahay lang kami. Pero ito din yung time na nakapag-isip-isip kami, nawala yung stress namin. Basta sabi lang ni daddy, may trabaho ako, so dapat huwag kang malungkot kung hindi ka man makapagtinda. Ito din yung time na nakapag-recharge na ako. So parang hindi ako masyadong nag-iisip, hindi ako masyadong natataranta, enjoy lang kami. Iniisip ko lang kung ano yung kakainin namin, kung ano yung iluluto ko. Parang doon nga kami tumaba kasi parang kain lang ng kain. So since si daddy, okay naman yung trabaho niya kasi US-based yung client niya. So dumarating naman yung pera sa amin lagi. So basta hindi ako nag-iintindi ng tungkol sa pera. Ang iniintindi ko lang lagi kung ano yung isi-serve ko sa kanyang pagkain sa breakfast, lunch, and dinner. So parang for family naman lagi yung niluluto ko. Mga bandang May, ito yung time na nabuntis na ako. Pero hindi ko pa alam. Parang feeling ko lang buntis na ako. Pero parang ayoko namang isipin agad. Siyempre nakakatakot, di ba? Kasi mag-expect ulit tapos wala na naman. So parang hindi ko na lang din iniisip. Tapos ito rin yung May 2020. Ito yung time din na na-promote si daddy sa work niya. So mas malaki na yung sinusweldo niya. So ang ginawa niya, isang client na lang yung pinagpokusan niya. Talagang binibigyan niya yung best shot niya doon. So parang nung dumating si Adam, nabuntis na ako. Yun din yung time na mas lumaki yung sweldo ni daddy. As in, 6 digits na siya. So parang mas lalo nang nawala yung stress sa akin. Ito kasi si Adam talaga, feeling ko, siya talaga yung swerte sa amin. Nakita ko nga one time kasi bumibili ako lagi minsan ng ulam dun sa karenderya, malapit dun sa tayaan ng weteng. So parang yung number 4 pala,
Ang ibig sabihin ng number 4 is bahay at kotse. So bali, 2020 nabuntis ako, 2021 ako nanganak. So nung paglabas ni Adam, nagkaroon din kami ng kotse. So ito yung time na talagang sabi ko, si Adam talaga yung swerte sa amin na binigay ni Lord. As in talagang hinintay lang kasi namin siya. So hindi na namin minadali yung bagay-bagay. Kasi alam ko darating yung araw na ibibigay talaga ni Lord kung ano min yung nasa laman ng puso mo. Tapos si Daddy din, lagi ko siyang piniflex kasi feeling ko talaga sobrang swerte ko sa kanya. Hindi ko iniisip na meron palang lalaki na kaya ako itrato ng tama. Kaya nga minsan pag may mali siyang nagagawa sa akin, tapos naiisip ko kung gaano ako kaswerte sa kanya. Kahit hindi siya manghingi ng sorry, napapatawad ko siya agad. Medyo weird no para sa iba, lalo na dun sa mga hindi nakaranas ng maling tao sa buhay nila. Dumating din kasi siya sa buhay ko kung kailan parang give up na ako sa love. Feeling ko kapag may dumarating, mawawala lang din agad. So parang nung time na dumating siya sa akin, tapos siya talaga yung nagsiset ng boundaries na hindi dapat ganito kasi pag love mo, dapat nagpapaalam ka, nagsasabi ka. Nasanay kasi ako dati sa mga fast relationship ko na walang pakialam sa akin. So ginagawa ko lang kung ano yung gusto ko, kung ano yung makakapagpayaman sa akin, kung ano yung mga gagawin ko. Bali na naging kami kasi, parang dapat pala nagpapaalam. Doon ko natutunan yun na sa isang relasyon, hindi ka pala pwedeng gagawa ka ng isang desisyon sa buhay mo na hindi mo ipapaalam. So parang big deal sa akin yun kasi hindi ko yun naranasan eh. So parang sa kanya lang na dapat iintindihin mo kung ano ba yung desisyon niya at igagalang mo kung ano rin yung desisyon na napili niya. Kung merong mga mami dito na ganun din ba kayo, iniintindi nyo rin ba yung sasabihin ng asawa nyo bago kayo mag-decide? Kasi para sa akin mas okay yun eh. Kasi nung dati ako lang mag-isa yung nagde-decide. Feeling ko may mga mali akong desisyon sa buhay na nagagawa ko. So parang nung time na siya yung naging partner ko, parang lahat ng gawin ko, umaayon sa pagkakataon, umaayon sa tama. Tapos yung blessing, overflowing talaga. Hindi ko yun ine-expect eh. Ngayon nga sa buhay ko, ngayon lang ako nag-isip na hindi ako nag-iisip ng problema sa pambayad ng kuryente, pambayad sa tubig, pambayad sa matutulog ako kung kailan ko gusto. Lalabas ako ng kwarto kung kailan ko gusto. Kakain ako kung kailan ko gusto. So parang yun pa lang, sobrang blessing na eh. At dahil yun, may masipag akong asawa at maunawain na asawa. Dito nga sa video namin, every time na ihahatid namin si Adam, nagkakaroon kami ng quick date kahit 2 oras lang. Ikot-ikot lang kami sa mall, nagpaplano sa buhay, anong susunod naming hakbang, anong mga desisyon namin na dapat gawin, kung ano yung mga big plans namin for this year. Bali ganun yung mga topic na namin. Hindi na kami nagsisweet talk na parang katulad ng mga iniisip ng iba na dapat yung relasyon daw ganito. Kami hindi. Kung ano yung plano namin sa buhay, yun talaga yung parang nakakapagpa-excite sa aming dalawa. Ang bilis nga ng panahon sa amin. Parang Monday lang, kakasweldo lang. Tapos Sunday ulit, mapasa na naman ng timesheet, tapos sweldo na naman nang hindi namin masyadong iniisip. Mga mami, pag piling nyo yung asawa nyo sobrang responsable at may takot sa Diyos, feeling ko dapat yun na yung time na dapat mag-submit tayo sa asawa natin. Sobrang yun yung importante na syempre sila yung lalaki, sila yung head of the family. So parang pag nag-submit tayo ng kasi babae tayo na parang magpa-under tayo sa mga lalaki. Pag ganun yung mga asawa nyo ha. Kasi ibibigay talaga ni Lord yung blessing na para sa inyo. Comment for part 2 kung gusto nyo pa ng mga ganitong story time. Thank you. Bye-bye.